But look in the New Testament. Choose 7 men. Kato, able men. Karon, 7 men. O sa mali, full of the Spirit. 7 men full of wisdom. 7 men full of faith. That is why in the New Testament, in our time, when we look for a church leader, he or she must be a person filled with the Spirit. She or he must be a person with wisdom. Di ba ito Pangulo nga? Son, ang ato karong tunan na leksyon, ang atong titulo, mao ang what's this? Leksyon nga diin sagad natong nahibaluan o nakatunan. Unsa man igsuon ang kahulugan sa pulong motibo. Kani ko ba po si mga kani ko mo leksyon? Brother, unsa may kahulugan sa motibo? Iwa po nintindo. Sister, unsa may kahulugan sa pulong motibo? Sa may tigulang sa iglesia. Ay, wa po nintindo. Na usay mo ito tagsimbahan, tutuon po tag-leksyon. So, wa may nanindog, wa may nanubag, siya po yung naghatag hulugan. Igsoon, ang pulong motibo mao ni. Diin ka na tao, o diha ka nagdako, na sa maorag yapon nga lugar, mao na ang kahulugan sa pulong motibo. Yango na di ay, mao day na. Tungura po ng kongregasyon. Ang iyong magpasabot, nitibo, dili motibo. Pero nagpagkaroon nun, o sa'yo magpili tagpangulo, basta kita na ito, ayaw, full of wisdom, na po'y kahibalo. Hindi po ito maulawan. And so, karong panahon na muna ang itinanglan sa iglesia. Tanawan na ito mag-igsunan. Sa Biblia, dako kay role ang Espiritu. Nga nung gibalik-balik ko yung basahon, gibalik-balik yun yung Espiritu. And Stephen was chosen because he was a man full of spirit and of faith. Gibalik-balik yun sa Buhat Kapitulo 6. O sa man sa Espiritu ni ay. Niya, kung imong tanaw sa Biblia, sa dihang gilalang sa Ginoo ang kalibutan. Kaya nga itong punto din leadership and the Holy Spirit. What is the role, or what was the role of the Spirit in the olden times? Biblically speaking, makiksunan, kung imong tanawon, pagpili mo, Espiritu. O niya, pag-abot sa 5, naaga po yung Espiritu. Balik-balik yun na siya. Ibalik-balik. So, ato tayo sa paglalang sa kalibutan. The role of the Spirit in the affairs of our church. Sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, nakita nato igsuon ang kalibutan na walay sulod. But we believe that God was the one creating everything that we saw and that we see around us. O sige mo niya, mao kana ang ato nakita karon. Tanaw ang gingon sa balang kasulatan in Genesis 1 verse 2. And the earth was waste and without form, and it was dark on the face of the deep. Sa paglalang palang daan ha, mula nga sa pag-exist yun sa tao, pag-exist sa kalibutan, nanay role ang Espiritu. Niya, nagpadayon magkisunan. Kaya ang kalibutan, walay sulod, walay forma. But you know, in verse 2, the Bible says, and the Spirit of God was moving on the face of the waters. Nga nung gusto na akong adado ng Espiritu ang pagkapangulo, kaya gikan sa sinugdanan, Spirit of God plays a great role. Na Espiritu sa Ginoo. Atong kalimtan ng paglalang. Tanaw ni maigso ng Espiritu sa Ginoo. Ang tubig, nagalihok ang Espiritu sa Ginoo, imabaw sa tubig. In other words, bisagasa kawag to. At the time when God created the world, the Spirit was there. Because the Spirit was one or part and parcel of the deity of God. During the Pentecost, panahon sa New Testament, when the disciples gathered together, nagtikom sila in one place, they were in one accord, nakasabot, tanawang ingon sa walang kasulatan. Then suddenly, they saw tongues like flames of fire coming to rest on every one of them.
Nagtigom sila, palita karon kita nagtigom karon, mahimo kitang dalamiton sa Ginoo sa iglesia, kung kini nga kasinatihan ato sa masinati. Nonay Espiritu in the form of a fire, flame, okay? And then rest on every on each of them. And they were all full of the Spirit and were talking in different languages as the Spirit gave them power. Kita ninyo? Gikan sa paglalang ang Espiritu sa Ginoo nana. Sa diha nga gitawag ang mga tao aron mubuhat sa buluhaton nga gisangon kanato. Here comes the Spirit again. Ang mga disipulo wala makahimo sa pagwali sa apan sa diha nga sila na puno sa Espiritu as given to them as one of the promises nga in the last days you will receive my power, my Spirit to give you power. And now the disciples were in power because of the Spirit of God. Mga pangulo sa iglesia, mahimo kitang magamit, mahimo kitang mumantala. Pangulo sa iglesia, dili ka maglingkod lang. Pangulo sa iglesia, dili ka mo preside lang sa meeting. Pangulo sa iglesia, dili ka kita magdala serbisyo sa iglesia. But your responsibility, my responsibility, we have to preach the gospel. That is the work of the leaders. We cannot preach the gospel unless we receive the Spirit coming from God. Like the disciples in the day of Pentecost. Kung di mo tanaw ng buhat dos na tingala ang mga tao sa versikulo 6, nga ning tawhana nga kamawan musulti sa kong pinulungan, nga ning tawhana nga ako lahi raman nga lugar, maikay siya musulti. Pero ang mga tao karon nga gusto mag-speaking in tongues, parehas na siguman sa disipulo, magyaw-yaw sila, di masabtan. Di pangutanan ako sa bangga, nga nung magyaw-yaw mo, di mo masabtan. Isa nga pastor, wala niyo kakibalo. Ang inyong iglesia, wag yung masayon. Nga nung speaking in tongues ni, kaya namin pangayon sa Ginoo, kaya nang pangayon na mo, nga tagaan mi gahom, araw kami o sugon sa pagwali, o kung nga mo pangayon, ihatag sa Ginoo, kaya dili man babagan sa yawa, kaya ang yawa di man kasabot. Muna ang tuyong ano nag-speaking in tongues ni. Ikaw niya, o huwag kasabot ang yawa, kamo nagkasabot mo. Eh, saan Ginoo rin nagkasabot? Kami po, huwag po kasabot. Ano yung problema po na huwag po kasabot sila mismo nga nangayo? Walay pulos. But here comes the power of God through the Spirit. When the people heard them talking, ingon sila, uy, ako ang manasultian. Uy, ako ang manasultian. And they were empowered with the Spirit. The work of the church through the leaders, you can maximize your ability, your potentiality, and do the work of God through the empowerment of the Spirit. At the time of Jesus' baptism, the Spirit came in. Mga kigsunan, about this one, siya naging nabalang kasulatan ni Matthew 3:16. And Jesus, having been given baptism, straightway went up from the water. And the heavens opening, he saw the Spirit of God coming down in the form of a dove. Ganiha sa Pentecostes, in the form of fire. And now in the form of a dove. Nakita ninyo, sa pagsugod, pagministeryo ni Kristo, siya gikonsaran sa Espiritu, nagkabaton siya kadasig, kaisog, pagministeryo, ingon nga haligi sa iglesia, ingon nga magulang nato, mo sa nagikinahanglan nato. Leadership needs the Spirit of God to empower us, doing the maximum of our ability to be of service to the community and be of service to God. Human sa bautismo, gidala siya sa Espiritu rapon. And so I presume that that Spirit lighted on his shoulder is the same Spirit who brought him to the wilderness. Pero wala problema. Bisa ka sa kada doon magigsunan sa imong pagkapangulo, basta kaya nagdala Espiritu, walang problema. Now here we go. When Jesus was brought in the wilderness by the Spirit. Look 4 verse 1. Then Jesus, filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan where he was baptized, and he was led by the Spirit into the wilderness. Saan siya katuyuan? Ha? Uy, naon sa man ito nga sa kamingawan, gitintal man sa sayawa. Tiyan na yung tanga, paggawa po'y buot ng espirituhang ano, gidala man ko din tentasyon man eh. Manado na yung sa kapanahon, nga nala kami magigsunan sa Thailand, nangat tumis patpong, na ito na tuwat is patpong. Eh, saan ito tas patpong? Ikaw, mahalang asa, basta ka, isuroy ta. Ako'y pag-abot dito, kailain man ang patpong di ay. Kaya musuroy ka dito, makita niyo ang dili, ang ngayon tanawon. Ingon na, pastilan pagkaway buot ng tawhanan, ang gidala man ta din eh. Tuwa dito. O
Kunya muli ini ka mo dila mo solo sila pero muli li. Pag abo sa kultahan, muli li ana og duga dito. Ino na ka duga. Hey, you want to get in? You want to get in? Come on, biraon ka. Igo na naunsa man ni. Mostly na itabo ka kinisos. But there's no problem regardless of where you are, regardless the devil was there. But because you were brought by the Spirit, Jesus was able to stand against the temptations of the devil because he was filled by the Spirit of God.